morning mga kabokals. So for today's vlog, mag-update ako sa mag-update ako dun sa ating breeding na ginagawa sa ating mga decal brown. Meron po tayong dalawang problemang nai-encounter. So yan po aking i-discuss ngayon. Magkakape lang muna tayo. At kagigising lang ni Kalbo. Ayan. So, hindi po naging perfect yung ating breeding. Meron pong mga obstacle na kailangan nating ayusin. Ayan. Kung natatandaan nyo po, salang na po tayo ng itlog sa incubator na automatic. Ayan. So, problem number 1. Wait lang mga kabokal sa magkakape lang. Ayan. Papainit tayo ng tubig. Ito kasi ang aking morning ritual. Kakape muna tayo sa umaga. Ako asukal. Panakabili. Brown sugar mga kabukas ang ginagamit natin. Brown sugar. Simutin ng brown sugar. Yan, shoutout kay Andrew. Bigay ni Andrew to mga kabukas itong electric kettle natin. Nung panahon na nagpapaayos pa siya, kasi dito siya nagtatambay sa akin. Binigyan tayo ng electric kettle para may magamit kami sa pagkakape. Malakas kasi magkape yun Para may magamit kami sa pagkakape kasi wala akong ganyan dati. Nagpapainit lang ako sa natin, electric stove. So yun, nagdala siya ganito and then yung binigay na sa atin. Yan. Thank you Andrew. Hanggang ngayon nagagamit ko pa. Parang 1 year ago na. Halos 1 year ago na yun mga kabukas. Sa bilis lang ng panahon. Mahigit 1 year na kami dito. Yan, kasi kami ang nauna dito. Nauna ako tapos sumunod si Andrew. Kami ang mga unang-una dito sa Barangay Tukod sa San Rafael, Bulacan. Ihigop ka muna ako mga kabokals. Ingay ni Chloe. Dumadaan si Beauty. Galit na galit sa mga kapwa niya aso. Yan. So ito na mga kabokals, pag-usapan natin. Ayan mga kabokals, so problem number 1. Di ba nagsalang tayo sa incubator? Ang mali ko mga kabokals, hindi ko siya dinoble check. Hindi ko ginamitan ng thermometer. Itong incubator pala na to, hindi kasi sa akin to kasama ito nung mga Rhode Islands natin na yung pinenta ko mga Rhode Islands dark mahogany na galing dun sa isang taong may utang sa atin na hindi na tayo nabayaran. Kasama ito dun sa mga Rhode Island na yon. Ang problema, hindi ko alam kung saan niya nabili ito Online daw. Kaya lang hindi ko na inulirat kung saan niya nabili. Hindi pala ito calibrated kasi ang nakalagay dito sa kanyang instruction, binasa ko nga kung napanood nyo. Sabi, ano ba yun? Ito, sabi, number 3 sa instruction. Wala ka nang gagalawin sa incubator dahil plug and play na ito. Nakaset up na ang lahat. So, yun po yung pinanghawakan ko. Mali ko din. My bad. Hindi ko na kinounter check. Kasi usually, ito mga ginagawa kong incubator. Ito mga styrofoam na sarili natin gawa.
inaano yung kinakalibrate ko yan gamit yung thermometer mga kabukal. So naglalagay ako ng thermometer sa loob habang umaandar siya. Kasi itong mga thermostat na to, yung mga thermostat na yan mga kabukal, hindi yan accurate. Katulad nito, ang lumalabas dito, kaya lang hindi ko na maipakita mga kabukal kasi nagka-windang-windang na. Kasi sinusubukan ko siyang i-calibrate. Kaya lang, para may problema. Kaya ayan, ayan o, ipindutin mong ganyan. Tapos namamatay na siya, so may problema. Pero, nung time na nagsalang tayo, 37.8 yung pinakamataas niyang temperature, tapos mamamatay siya. Tapos, bubukas uli siya ng 37.4. Dito lumalabas dito. Kaya lang, pag sinukat mo na yung actual na init sa loob, which is hindi ko nagawa, lumalabas 39.8 yung actual na init sa loob bago siya mamatay. 39.8, which is sobrang init mga kabukals. Kasi ang ideal lang po, 37.8 talaga. Yun. So, ang nangyari, namamatay po yung mga embryo natin. Sobrang init. So, nakadalawang salang ako. Nung una kasi akala ko may problema yung fertilization kaya walang nabubuo. Nung nagsalang uli ako ng panibago, nung nag-candling ako, sabi ko parang hindi maganda yung pagkakabuo ng mga embryo. Doon ko naisip na, teka, i-check ko nga yung init sa loob. Gumamit ako ng thermometer, bumili ako ng thermometer. Yun, naalaman ko mga kabukals na 39.8 yung init na nakukuha sa loob. So, sobrang init. So, yung pala yung dahilan kung bakit wala pong napipisa. So, ito nga, wala siya. Ang problema ko, itong thermostat na ito na nakakabit sa kanya, iba dito sa ginagamit natin sa ating mga ginagawang DIY incubator. Iba siya, iba. So ito, kabisado ko itong i-calibrate. Kabisado ko yan, alam ko yan. Ang problema ito, hindi ko makalibrate. And then sa pagsubok-subok kong i-calibrate siya, para nagka-windang-windang. Ayan ang bumukas mga kabukas. Ganyan na lang siya. Ganyan na lang siya. So, kung ano-ano na pinipindot ko, ito kasi, pag kinalibrate mo to, kaya kailangan pagsasabayin mo to yung up and down niya. So ito, pag pinagsabay mo yung up and down niya, bubukas siya, kaya lang hindi mo siya ma-i-adjust. Hindi nagre-respond. And then yan, namamatay na. So yun. Ngayon, ang game plan dito mga kabokals, papalitan ko ito ng ganito. Yan, yung ginagamit natin sa ating mga DIY incubator. Yan, papalitan natin ng ganito. Ito, tatanggalin ko to, papalitan ko nito. Kaya lang aralin ko yung wiring sa loob. Kasi may blower to may blower saka may yung swing niya. Aralin ko kasi baka magalaw ko yun, hindi na gumana lahat. Kasi ang kailangan lang natin palitan ito. Yung swing niya kasi okay. Nagturn siya Nagturn naman siya. Ito ang problema, yung thermostat mga kabokals. Para ma-calibrate natin. Kasi kailangan natin siya i-calibrate ng 37.8 yung patay niya and then 37.4 yung bukas niya. Yun. Tinignan ko naman, mukhang separate naman yung kasi ito, pag inon natin yung swing mga kabokals. Ayan Yan, gumagana yung swing mga kabukals. Pero yan, tuloy-tuloy yan. Pero may switch kasi yan para siya. Hindi ko alam kung every hour siya nagtuturn. Yan, pag ginanyan mo siya, naka-steady lang siya and then every hour yata siya magtuturn. Pero ito, pinakita ko lang sa inyo na ayan, gumagana yung swing kahit patay yung ilaw. Ayan, so kailangan lang nating mga kabukals, palitan itong thermostat para makontrol natin yung init sa loob. And makalibrate ko nga, para makalibrate ko kasi ito, wala kahit anong gawin ko mga kabukals
baka mayroon po nanonood dyan na nakakaalam sa ganitong klaseng thermostat. Ayun. Yan. Meron po bang nanonood dyan na alam niyo po ba yung ganitong klaseng thermostat? Kasi ibang-iba po dito sa ginagamit natin. Ito yung ginagamit natin sa ating sa ating mga DIY. Ito, kabisado ko tong i-calibrate Ito, hindi nagre-respond Kasi usually itong dalawang up and down arrow na yan, pagsasabayin mo yan, tapos magbiblink yan dapat, tapos i-adjust mo na yung pataas, pababa, ganyan. Ito naman, pag pinindot mo to, ayan F1 lang Ayan, ayaw mga kabokals. Wala, ayaw niya mag-respond. So, ibang-iba po. Yan, pero po kung alam nyo kung paano ito, yan, comment lang po kayo kung paano po ito. Pero yung nga, ang gagawin ko is papalitan ko siya nito. Kaya lang medyo may mga wiring kasi sa loob So, yun po yung aaralin pa natin. So, yan mga kabokals, problem number 1 do sa ating breeding na So, nag-aksaya tayo kasi nung unang salang ko parang 22 eggs. Tapos nagsalang uli ako ng parang 18 eggs. Konti yung production mga kabokal. So yun po yung problem number 2. Mamaya pupunta tayo doon. So ito muna yung problem number 1. Patayin muna natin siya. Ayan. So ito yung mga switch nga niya. Ayan yung mga switch niya. Sayang, maganda sana yung Ang problema lang yung temperature. So, punta tayo dun mamaya sa labas mga kabokal. So, ibahagi ko yung problem number 2. Kape muna tayo mga kabokal. So, yun. Hindi talaga maiwasan yung So, yun. Pagkakamali ko din yun na masyado ako nagtiwala dito sa kanyang instruction Number 3, wala ka nang gagalawin sa incubator dahil plug and play na ito. Nakaset up na ang lahat. Ewan ko, mas mabuti pa itong ating mga DIY incubator na kapag pipisa. Ito, wala sobrang init pala. Ang problema yung thermostat, hindi ko may adjust. Ayan, punta tayo sa ating breeding area. So, yan, ito po yung ating mga breeders. Kung mapapansin nyo mga kabukas, meron tayong puti dito. Ito po yung cross white leghorn Rhode Island natin. Crossbreed yan, hindi po pure white leghorn yan. Cross na yan ng Rhode Island red natin sa kanyang white leghorn. Then, meron siyang kasama 2, 4, 6, 7. Pito po yung kanyang kasama. And then, binawasan ko itong nasa mga Deca Brown Rooster natin. Taga-tatlo na lang sila. Yan, taga-tatlo na lang silang inahin. Yung isang rooster natin nandoon na sa scratch pen. Tinanggalan ko muna ng inahin. Bakit ko ba ginawa? Mga kabokals, kasta ng kasta, nakikita ko, kasta ng kasta, sampa ng sampa. Lahat yan, yung mga Deca Brown Rooster natin, kasta ng kasta yan. Masipag. Pero for some reason, katulad nito, may isang itlog. Ayan, may isang itlog. Yan lang ang ibibigay nila for the day. Yan, kada grouping. Isa lang. Isa dito, yan, may makukuha tayo dyan. So isa-isa lang yung ibinibigay nila. Ang dami-dami nilang inahin. Isa-isa lang yung ibinibigay nilang itlog. So in short, konti po yung ibinibigay nilang itlog na Hindi ko malaman kung may epekto ba yung kasi nga itong mga rooster na to, produkto na rin yan ng ginawa nating breeding na Rhode Island Rooster saka itong mga Deca Brown. Kumbaga,
Hindi naman natin sure kung related talaga lahat kasi itong batch lang na ito ang ginamit natin sa kanila. Ito, iba to. Galing ito sa battery cage itong mga to. Kaya ang ginawa ko, itong mga parent talaga nila, pinull outan ko ng, pinarisan ko nito. Ito kasi mga parent dito sila galing talaga sa batch na yan So, niligay natin itong ating white leghorn, tawag ito, white leghorn, Rhode Island rooster, para hindi na sila maging related. Hindi na sila, kasi ang nanay nito babaeng Rhode Island ang nanay niyan. So hindi siya related talaga dito sa mga inahin. Kasi ang ginamit nga natin yung lalaking Rhode Island natin. So tapos may white leghorn pa siya. Yan. So totally not related. Kaya yun ang ginawa natin dito. Tinanggal natin. Then ito, galing sa battery cage. So maaari po kasi galing sa ibang batch, pwede pong hindi sila related. So yung pong ginawa ko, kasi tinitingnan ko ba kaya hindi nagpo-produce. Kasi parents nga nila ito. Ito ang parents group nila Dito sila galing So yun po yung problem number 2 na nire-resolve natin ngayon mga kabokals. Maaari po kasi sampa ng sampa mga kabokals, nakakita ko sampa ng sampa Kaya lang hindi nagpo-produce Kaya yun, ni-reshuffle ko. Tinanggal ko yung pinaka-parents nila. Pinarisan ko nito. And then ginagamitan natin yan mga suplemento na mga kabokals. Papakita ko na para wala nang secret. Egg 1000, Bitmin Pro. Ayan. Tapos yung ating breeder. Gumagamit na tayo ng breeding feeds. Yung ating GMP4. Ayan, GMP4 ginagamit natin mga kabokal. So all out na, wala nang sikreto. Ayan, so hoping ma-improve yung kanilang production. Pero ito kasi pwede ko na ituloy ito Ituloy ito kasi maganda rin yan. White leghorn din yung mga kabokals White leghorn, Rhode Island. Yung mga kapatid niya kasi babae, dirty white na yung kanilang itlog So, pwede na rin kasi mag-produce siya ng mga brown egger pagka ito yung kanyang naging parents na mapoproduce nilang anak. Kasi yung mga kapatid nga niya is mga dirty egger na. So, medyo nakukuha na nila yung pagka-brown ng itlog. Ayan. So, yun po ang ating ginagawa ngayon mga kabokals para po ma-resolve yung problema sa ating breeding. Hopefully, mag-improve. Makapag-produce po ng mga fertile eggs and isa pa yun, yung ating incubator maayos natin. Ayan. Maaga kasi kaya tilaok ng tilaok. 6:30 ng umaga pa lang. So yan mga kabokals, siya po ang aking update dito sa ating breeding ng mga Deca Brown. Medyo may modification ng konti tayong ginawa. Ito nga, yung modification natin na pinasok natin si White Leghorn Rhode Island natin na rooster. Ayan. Kaya mga kabokals, maraming salamat. Good morning sa inyo lahat. Hanggang dito na lang muna. Amazing na buhay. Bye-bye.